Sa totoo lang ang gaan sa pakiramdam kapag yung paa pala nakaganyan. Kaya gets ko na yung feeling ng ng iba, lubak, lubak, lubak. 'Di ba? Imperfection sa kalsada, goods. Maganda yung suspension niya. Sarap gamitin. Mas kagandahan pa dito, guys, meron siyang may pull up dito. Pull up na bakal dito. Yung mga binigay itong upuan, stock na upuan. Yung visor na clear. So yun, for conclusion, i-rate natin yung comfort, yung power, at saka yung suspension nitong ADV natin para magkaroon din kayo ng idea. Then sa video ito, share ko lang po sa inyo yung kondisyon ng bago nating biling alaga. Kung makikita nyo naman, Honda ADV 160 or Car. So ano na nga ba yung mga accessories na nakalagay po sa kanya ngayon, at saka yung mga freebies na binigay nung pinagbilan natin, at kung ano yung first impression natin dito sa motor na to. Pero bago yon, linisin lang muna natin tong motor na to sa unang pagkakataon. For idea po, nabili pa po namin tong motor sa Pangasinan. So nag-commute muna kami ng nanay ko. So sinamahan niya ako kasi sa kanya manggagaling yung pambayad. What? Tapos nung pauwi din drive na namin to. So nung nag-commute kami, nagdala na kami ng helmet para safe kami nung pauwi. Syempre doon ko na nagawa yung first impression ride natin. Ang kaso lang, may upuan tayo na dala, which is ito. Ayan yung mga inclusions, mga freebies na binigay. Nakapatong po yan dito. So nung nakasakay yung nanay natin, medyo nakabanti siya ng konti. Nakabanti din ako ng konti, kaya naman hindi ko nagamit. Itong nakaslant na to, nakaabanti tayo dito. Medyo sumakit din yung puwitan ko. Kung kaya naman ngayon, tatry po natin na tayo mag-isa. Nasa normal position po tayo para makita natin yung comfortness nito. Pala na, pag-usapan natin mga freebies. Ito yung mga binigay, itong upuan, stock na upuan. Yung visor na clear. So ito, possible ito yung ilagay ko kasi medyo napapangitan ako dito sa kulay itim. Also, hindi ko nakikita yung part ng kalsada dito. Tapos may extra siyang crash guard. May nakalagay na po na crash guard dito. Galing po nasa. And may extra pa siya kasi ito parang medyo nangangalawang na rin. Ayan. Tapos, kompleto na rin po siya sa mga auxiliary lights. Ayan, kung makikita nyo. May malaki dito. Rin yung tatak. Napakalakas niyan, guys, nung sinubukan ko sa kalsada. Tapos may fog lights pa siya sa ilalim. At yung pinaka nagustuhan ko dito, may violet na po siya. So nire-review natin. Hindi ko pa kasi na-download yung apps kung saan siya pinapalitan ng kulay. Pero for idea, pinagawa niya daw po ito kay Renzi Moto Hub. So search nyo na lang po. Kilalang mabisang gumagawa ng mga violet. Also doon niya rin nata pinakabit to. Tapos kumpleto na po sa mga switch po yan. And may domino switch po dito. Ayan, may domino switch dito. Ito yung para dun sa malaki. Ito yung para dun sa maliit na fog lights. Tapos dito yung mga napansin natin na bago. Sa lever guard, ayan kung makikita nyo. Napakabisa po niyan para hindi lamigin yung kamay ko. So nung nagsagada kasi tayo, ramdam ko yung lamig ng kamay. So palagay ko kapag pupunta tayo ng bundok, napakaganda po nito, napakabisa po niyan. May cellphone holder na rin po siya. Ginamit natin nung nagmaps tayo. Pero pag hindi tayo nagra-ride siguro, tanggalin ko muna. Medyo ang pangit niya tignan Dito naman, palagay ko, aftermarket tong cover na to kasi alam ko open lang yan para hindi masira. Yung mga switching dito para sa panel, yung mga button. Naka-camel seat na rin po pala siya, So yung kagandahan dito, may partition yung OBR at saka yung rider. So hindi dudulas yung back ride mo in case man bigla kang pumreno. So may partition na siya dito. Also may parang konting sandalan ka dito sa puhan ng puwet mo kasi may part na nakaslant po dito. So pag naglo-long ride, magamit po natin yan. Pero pag di tayo maglo-long ride, papalit ko muna itong stock na upuan niya. Napakaganda po, kinis. Tapos sa mga top box niya at saka side pannier or side box, ayan kung makikita nyo, napakaganda, pang rides. So medyo malaki-laki na rin may ilalagay. So in case man sobrang dami yung gamit,
magagamit yan. Pero kung hindi naman kayo maglo-long ride, mas okay na tatanggalin to. Ako tatanggalin ko kasi may part na hirap akong tansyahin, baka sumabit sa ibang sasakyan. Also, hindi tayo makakasingit kapag merong ganito. So pag mga normal na biyahe, tatanggalin natin. Siguro bukas tatanggalin ko yan. Ngayon hindi ko pa matatanggal sa ride natin or first impression ride natin. Ito naman yung top box niya. Palagay ko 45 liters to. Ano, malaki-laki. Ayan, nandito pa yung stock niya na ano, tire hugger or mudguard. Yung stock niya, pinalitan niya na ngayon ng parang carbon design. Ayan o, may mas malapad ata itong bago niya. Tapos, naglagay pa siya ng extra dito. Alam ko hindi stock to eh, di ba? So yan, extra protection kapag umuulan. Yung box niya, kagandahan, sec na siya, no? Sec na lahat. Matibay na matibay. Sec, not sponsored, pero baka naman sec. Di ba? Ang ganda ng na-sec yung sa akin kasi mumurahin lang yung naka-scarlet eh. Ayan, tapos kagandahan pa dito guys, meron siyang may pull up ano dito. Pull up na bakal dito. Yung nakikita ko dito parang yung ano sa mga nagko-coffee shop sa gilid ng kalsada. Ayan, maggamit nila to patungan. Also, kung magkakape kayo sa rides, ayan, pwede patungan yan, di ba? Napakaganda. So may pipindutin tayo dito na dalawang sabay para bumaba yan. Ayun, bumaba na pala. Di ba? Kabilaan yan guys. Ang galing oh. Tapos dito wala siya, hindi yan inaangat. Protection lang to. So kung sakali mang matumba tayo na nakaganito yung setup, di sasalo niyan palagay ko. Hindi magagasgas yung motor. Tsaka also may crash guard tayo. Tapos ang cute ng ano niya, plate number, ILY. So sa mga ibang technical features siguro sa bukod na vlog ko na lang, siguro yung first impression lang talaga natin dito sa motor na to. Yung mga parang napansin lang natin agad. Yung dito pa pala, telescopic fork na napakahaba ng play. Nasubukan ko yan nung pauwi kami. Ang ganda ng play niya. Kahit medyo malubak. Talagang hindi namin masyadong iniinday mga lubak sa kalsada. Napaka-smooth ng play niya. Tapos sa likod, naka-Showa shock naman siya. Inverted na baso. Ayan. Stock. Ang kaso lang, sa nakikita ko, parang nangangalawang na yung part na to. Parang nagtatamaan na sila. Siguro, pag ganyan kasi nasasagad yung shock. Siguro dahil mabigat yung kargada nila. Soon siguro palitan natin yan yung hindi nangangalawan kasi pangit tignan no. Suggest na lang kayo dito sa comment section. Magandang shock para dito sa ADB. Pero so far maganda po yung play ng likod at saka harap na shock. Wala pong masabi. Sa suspension ng touring bike nito, talagang pang touring bike siya. Pwede siyang pang off-road. By the way, binili po itong motor na to nung first owner yung pinagbila natin. Noong April 2025 lang. Halos nasa kalahating taon pa lang yung motor na to, yung tanda po niya. Tapos 3 years registered na rin po siya syempre. Tapos sa odo po niya napakababa pa lang po siya. Halos 1k sila per month. Yun yung total 6,474. So halos 1k per month yung odo nila. So batang bata pa to. Hindi pa masyadong nagkakaroon ng major maintenance to, major PMS. Di ko lang sure kung na CVT cleaning na to. Pero yung batang bata pa oh. Konsumo ng gas 37.9. Di ko lang alam kung nagre-reset sila. Pero mataas-taas na rin po yan. Tignan na lang natin kung mas mapapataas pa natin. Sa battery voltage nandito na rin. Pala sa display niya, no, visible pa rin naman siya kasi akala ko sa ADB dahil mas malayo yung panel. Medyo hindi ko na makikita lalo na nakasalamin na ako. Pero kitang-kita mo pa rin pala kasi dito yung ulo mo. Ay no, straightforward, kitang-kita mo pa rin. Sa switches po naman, usual pa rin po na mga Honda switches. Meron ditong idling. Dito nagkaroon lang ng hazard which is wala sa lower CC. Hazard po yan. Ayan, buksan natin panel. Hazard. Tapos starter yan. Tapos dito, ito nagpalit na tayo ng switch dito. Yung pang violet na to kasi may passing na. About sa center stand, sa mga nagtatanong kasi medyo mabigat tong motor na to. Napakadali pa rin naman yung center stand kahit may mga top box tayo, kahit parang medyo mabigat yung motor. Madali lang, so kayang-kaya nyo yan kung sakali mang yan lang yung inaalala nyo. Sa violet naman siguro pakita ko to sa inyo ng gabi. So far, ayan, napakaganda ng itsura niya. Dito sa ADB natin, parang nagkaroon ng mabangis na mata yung motor natin. Yan yung gusto ko sa mga Honda pwedeng lagyan ng mata, tulad na lang ng click. Ano, parang nagkakaroon ng mukha yung motor natin dahil sa violet. Ayan, sa likod naman, pag nakita nyo tong X na to na medyo mahaba, alam nating ADB. So may uniqueness tong motor na to. Sa seat compartment, sa pagbubukas, kagaya pa rin sa click, ayan, may seat dyan, tapos sa taas yung fuel. So dito tayo sa seat, pag pindot mo nyan, yun oh, ay, may ano pala siya, parang may damper na biglang bubukas. Okay, may spring siya, kaya pala. So kapag angat natin, parang kusa siyang angat no? Ganda. Sa click kasi umaalog yung ganito ko Ang lawak ko.
Kasi nakikita nyo naman sa ibang review, may gumawa na dalawang helmet. Kaya yung isa, half face lang. Tapos yung isa, full face. Kayang-kaya dito. Lalaki oh. Kasyang-kasya yung bata dito. Sa gas naman po niya, ganun din. Same lang yung pindot. Sa taas lang. Ayan. Raktang angat lang po siya. Ayun oh, di ba? Yung first gas natin, di ba? Tuwang-tuwa ako kasi dito na tayo sa harap. Medyo lilinisan lang natin yun kasi naipon yung tubig doon. Pero umangat naman siya oh. Di ba? Parang sa PCX kasi nakikita ko hirap siyang umangat. Pero kung sakali man, bibilan natin siya ng parang pang-damper. Ganun. Ayan. Suggest naman kayo guys kung may mga recommended pa kayo na accessories para sa ADB na makakatulong para dito kay Scar natin or sa unit natin. Ito yung tinutukoy ko na clear visor stock niyan. Mas okay ito kasi mas kita yung kalsada dito kasi parang may nakaharang eh. Yung point of view ko nakaharang sa lupa. So kapag may hams, lubak, di mo masyadong pansin. Tsaka makinis pa to oh, yung stock niya. Tapos yung stock na ilaw po niya yan, nakalagay pa sa pinaglagyan ng violet. And binigay din sa atin. Ito yung stock na ilaw niya. Ang alam ko, paano ba yung itsura nito? Ayan, parang ganyan lang siya. 'Di ba? Ang layo sa violet. Iba talaga po yung itsura ng violet, mata talaga eh. Pero ito magamit pa to kung sakali kasi kumpleto pa yung wiring. So in case man, pwede natin dali. Pero so far, mag-stick na po dito sa violet. Din lakas niyan eh. Adjust ko na lang siguro to kasi nakaangat pa yung buga niya eh. Nasilo yung mga karapan ko. Kaya di ko masyadong magamit. Sa ground clearance po niya, syempre mas mataas na po siya sa lupa compared sa ibang mga motor. Ito po yung ground clearance niya. So based experience natin, kahit mataas na hams, mga lubak talaga, parang hindi siya agad sasabit kasi napakataas niyan. Doon naka-center stand ngayon. Pero halos ganyan din yung ground clearance po niya. Napakataas, pang off-road po talaga yung datingan. Sa seat clearance po natin, abot pa rin naman po natin yung motor. So for idea, 5'7 yung height ko at ganito yung positioning ko sa motor na to. Anyway, keyless na rin po pala to at may alarm system po siya kung kaya naman kapag tinapik po natin yan is tutunog siya. Nag-alarm, ayan o, tulad yan. Tapos umiilaw po yung sisian nyo, ganda niyan pag gabi. Sa ibang Honda wala yan, sa Click 160, 150 walang ilaw dito eh. So yung na-turn over sa atin, dalawang smart key, tas ito may pambukas dun sa side. Dito yan. Tapos yung isang susi ko, nandun yung isang code niya. Actually, dalawa yung may code, so kailangan nyo yun. Yung code na yun yung may number kapag kukunin nyo yung smart key. Kapag walang ganon, medyo negats tayo kasi mahirap magpa-duplicate ng smart key. Pahabol ko lang dito, may bulsa siya, pull up lang siya or pinipindot. Ayan, pindutin lang natin, direkta bubukas. Tapos may charging port po siya dyan. Ayan. Tapos itong mga switch na to, para yan sa mga back to stock nut. So nilagay na lang yan nung nilagay yung mga ilaw natin dito, yung mga violet. So may ilaw din yan. Ayan, katulad yan, ganda. Kapag naka-off, ayan, nakapatay. Galing, di ba? Back to stock. Pag gusto natin mag-back to stock, dito ko lang pipindutin yan. Kasya siguro. Ayan, ito na isang cellphone ko eh. Ayan, ganyan siya kalapad. Siguro mga cellphone wallet, kasya na dito. So yan, try naman natin yung performance at review niya sa kalsada. So yan, buksan natin panel, start. Sa pag-start, ganun pa rin, pipindutin or ipitin yung lever. Sa part na to, ito yung pinakamalakas niya. Dito sa right lever, di siya gumagana eh. Ulitin nga natin. Start natin gamit itong right lever. Ayaw oh, pinipihit ko. Kailangan itong kabila. O di ba? Itong kabila yung gusto niya eh. Ganun ba talaga 'yon? Right. So idle lang konti, mga ilang segundo. Ito actually hindi ko naririnig yung mabilis na idle niya tapos bababa. Ganun ba talaga 'yon? Dami ko pang di alam dito eh, no? So sakto dito may akyatan. Check natin kung malakas siya sa ahonan, no? And matarik yung akyatan dito eh. Ayan oh. Tarik yan. Ayan, so far kinaya naman yung tarik, kayang-kaya. Tarik na nun So yakang-yaka niya, mga ganun katarik. Sa paan natin, ayan, nasanay kasi yung ganito. Hindi ko pa siya binabanat agad. So kapag naisip ko, meron nga pala siyang pag ganito, binabanat ko siya, ayan o. Sarap. Iba yung iba yung pakiramdam kapag nakabanat siya na nakapadiretso yung paa compared sa ganyan. Parang mas komportable nga talaga yung ganyan eh, no? Sarap. Masarap yung yung positioning natin sa ganitong position. Ayan, nag-almusal lang tayo dito sa 7-Eleven saglit.
napansin ko itong letter T pala na to, ay nawala ni letter T, tsaka yung ABS na to nawawala rin kapag umaandar na tayo. So maya maya mawawala yung ABS niya yan. So yan, road test tsaka road review na po tayo. Ayan, kung makikita nyo, napakataas natin sa motor. Medyo naninibago ako dahil galing ako sa Honda Click. Ngayon naka ADB, dito sa ADB mas mataas siya. Taas natin no. Dati parang pag Honda Click ang baba lang ang baba lang. So ang taas ng ground clearance niya, good na good talaga to. Pang off-road also, nasipat mo yung nasa taas alam mo kung pwede kang overtake no. Kita mo yung taas ng kotse. Tapos sa position natin, di ba? Ang galing sa banking, ang galing sa cornering, mga simple-simpleng kurba. Hindi mawigil yung niya, manibela, hindi mabigat. Magaan lang naman siyang kontrolin, no? Hindi naman tayo nahihirapan sa pagmaneuver. Actually, sobrang gaan nga kasi sa cornering, goods na goods, hindi tayo mag-aalangan na medyo bumenking talaga or tumagilid ng konti kasi taas naman ang clearance nito sa arangkada pala niya, parang karangkada niya lang yung Click 160 ko dati. Karangkada niya lang guys ang lakas yung 160 ko sobrang smooth. Pagkakalam ko 4 valves na rin to, no? Kung di ako nagkakamali 4 valves to. Kaya naman smooth din yung engine nito ayun sa diretsong kalsada, ayun naggegewang-gewang tayo ng konti. Alam mong hindi dudulas yung gulong niya dahil sa, alam mo yon, yung gulong nito dual sport. Ayan, may ADB rin sa harapan. Sipatin natin yung niya. Ayun pero naka crash guard ito. Ganda ng helmet nila, naka Honda Ayan, sa ADB, sa pag wala siyang top box tsaka side pannier, ang liit lang niya tingnan ang liit. Yung sa akin kasi nalalakihan ako meron tayo yung side box sa likod by the way, di ko tinanggal kasi tinatansya ko kung ano yung epekto niya, saka matest ko rin kung mabigat. At saka pag tayo, para ready tayo kung maglo long ride man, kabisado ko na yung ng motor, yung lapad niya yon, kasi pwedeng tumama yan kung hindi mo iiwas kasi ang haba haba ng kinuha niyang clearance kabilaan pa yan di ba? At saka isa pa, wala pa akong time magtanggal kasi busy pa ako dun sa carbon fiber ni Scarlett natin. Sa mga lubak-lubak katulad niyan, kayang-kaya niya talagang hindi mo ramdam na dumadaan ka talaga sa lubak. Though may konting konting impact lang, pero smooth na smooth yung impact. Ayun, may patay pala. May pala traffic dito. Ayun, daan-daan lang tayo kasi may side box. Baka tumama dito sa mga bato-bato. Ayun rough road tayo guys, rough road, diba? Smooth lang yan. Dikiraan lang po. Condolence po. Ayun, about sa posisyon natin, may part na gumaganito pa rin ako kasi nasanay tayo na ganyan. Kapag naalala ko na meron nga pala siyang banatan dito ng paa, doon ko lang siya binabanat. Tsaka sa totoo lang ang gaan sa pakiramdam kapag yung paa pala nakaganyan. Kaya gets ko na yung feeling ng ng iba na komportable sila sa ADB kasi nga nagaganito yung paa. Factor din yun guys, malayo yung pinagkaiba ng nakaganito ka compared sa nakaganyan ka. So pwede ka pa rin naman magganyan 90 degrees. Nasa yun na yan, kung depende sa ngawit mo na yan. Tapos sa puwitan, actually nung dinrive namin to ng nanay ko pa uwi, kasi may upuan siya sa likod ng top box, nakabanti kami ng konti kasi hindi ko mabanat yung paa ko. Sumakit yung puwet ko. Ngayon ko pa lang talaga itatry kung komportable siya na nakaganito yung paa natin talaga. Sa arangkadan lakas sa akyatan siguro masusubukan natin to sa Baguio, ganoon, yung mga may mataas na kalsada. Pero yung daan kanina paakyat sa amin, mataas yun kinaya niya. Yakan niya, hindi siya nahihirapan. Though wala pala tayong back ride, pero palagay ko kaya niya malakas. Siguro kung co-offered lang sa ibang motor na talagang mas malakas yung hatak, baka dun manibago kayo. Depende na sa pinanggalingan yung motor. Baka naman kasi malakas talaga yung motor na una yung ginamit, tapos sinubukan nyo to, nahinaan kayo. Nasa comparison na lang yun, nasa personal comparison na lang pag ganun.
Pero sa atin kasi galing tayo ng Click, di ba? Tsaka ng Click 160. Hindi naman tayo nang galing sa ibang brand na NMAX, Aerox, etc. etc. So yun, para sa akin malakas siya. Sarap gamitin guys. Actually hindi ko inaalala yung lubak no. Di tulad sa Click, pag malulubak ako parang yung katawan ko medyo gagalaw na, naangat na ng konti. Pero dito wala bali wala lang mga lubak-lubak Parang okay, nadaanan ko yung lubak. Pero sa lower CC wala talagang kakabahan ka Ang ganda rin ng camel seat na nilagay nila kasi nakakasagad. Halimbawa yung pa ako, di ba, nakasagad na ganyan. Yung petang ko naman, nakasagad siya dun sa may sandalan, yung tinuro ko kanina. Ang sarap, okay na okay yung nilagay nila. So yan, sa position, comfy tayo guys, comfy. Siguro mas marereview natin to sa long ride. Pero so far ngayon, komportable yung upo natin. Ang ganda niya upuan. Relax na relax tayo. Ayan, tapos sa cornering naman, ayan, kasi medyo bine-banking ko ng konti, tsaka tinitignan ko yung gulong. Ayan, daan natin sa lubak guys, sa lubak yan. Boom! wala ramdam. Pero kung sa Click yun, palagay ko yung mags ko sira na mga ganun. Ang galing ayan, try pa natin sa mga iba't ibang lubak. Dinadaan talaga sa lubak no? Hindi iniingatan Pero wala talaga akong maramdaman masyado sa lubak pag dinadaan natin siya. Ang sarap sa pakiramdam. Ito pa, lubak. Diba? Imperfection sa kalsada, goods. Maganda yung suspension niya. Wala masabi guys. Kapag patag yung kalsada, mas smooth siya i-drive. Siyempre, mas maganda yung traction niya dito. Yun pala, may traction control din siya guys. So kapag medyo bumibilis na yung isang gulong nyo, ibabalanse niya lang. Pero gawa na lang tayo ng in-depth review nun sa mga susunod na araw. First impression lang tayo. So yan, larga ulit tayo. May dinaanan lang ako So check natin yung arangkada ulit nito. Pakita ko sa inyo kung gaano kalakas. Yan, arangkada tayo after nito. Malakas so far, malakas yung arangkada. Pwede naman tayo mag-expect na sobrang lakas na damba talaga, pero may ko-compare ko siya sa Click 160 ko, yung hatak niya. Halos same lang naman ata sila ng makina no? Sarap niya gamitin. Cornering, banking ng konti, off-road. Yung tipong ready for long ride na. Wala kang po problemahin sa long ride, mga humps, mga lubak. Tapos sa layo ng kalsada, napaka-komportable. Kaya alam mo yun, parang good choice ako dito Hindi ako magsisisi. Meron din po pala itong idling system Ayan, try natin idling nya. Mag-activate na agad yan. Yun nag-activate na. So ito lang yung pipindutin natin. Huminto agad yung engine. So kapag go na tayo, iikutin ko na lang tong throttle natin. Tapos under na yung makina nya, hindi mo na siya kailangang i-start galing. So yung ganung bagay para sa akin personally, nakakatulong siya kapag mahaba yung yung traffic or yung stoplight. Makatulong siyang makatipid ng gas. Syempre yung gugugulin mong yung gugugulin mong ilang minuto na nakatigil lang, nakabuhay yung makina, naka-idle, di ba? Mga ilang na rin ng gasolina yun, sabihin na lang natin ilang patak na kapag naipon natin, tipid. Features yun para mapatipid yung konsumo ng gasolina natin. Stoplight tayo, hindi tayo naabot. So yan, naka-on pala yung idling natin, nagtasa siyang mag-stop. Pero minsan pagkatapos kong nagamit yung idling, ino-off ko rin kasi minsan nabibigla ako na parang bigla siyang mamamatay ganon. So ino-off ko kapag katapos kong gamitin. Ino-on ko lang siya pag malapit na ako sa stoplight, mga ganon. Then try natin arangkada. Lakas ng arangkada Sheesh! Arangkada, wala akong masabi iwan lahat ng nasa stoplight. Though hindi naman tayo nakipagkarera, siyempre panigurado may ilan dyan na bumibirit agad tinry natin yung arangkada. Lakas niya guys, sarap gamitin. ABS na rin pala to. So may time na kapag biglang preno, medyo hindi tayo mag-slide yung gulong, hindi dudulas, mga ganon.
Alam ko yung harap pa lang yung naka ABS. By the way, papating ko na yung idling. Ayan, para kapag medyo huminto tayo, hindi tayo mabibigla na, oh, ba't namatay makina, ganun. So, ganun ko lang siya ginagamit. Even kasi sa Click 150 ko may idling, ganun ko lang ginagamit. O-off ko lang, or o-on ko lang yung idling kapag nasa stoplight na, malapit na. Para dun siya mag-activate. Sarap gamitin. So yun, for conclusion, i-rate natin yung comfort, yung power, at saka yung suspension nitong ADB natin para magkaroon din kayo ng idea. So para sa comfort, i-rate ko siya na 9.5/10. So bakit di ko ginawang 10? Kasi hindi pa ako nakasubok ng Goldwing eh. Hindi, joke lang. Siyempre, sigurado may motor pa na mas magiging komportable dito. Pero sa ngayon, para sa akin, ito yung pinaka-komportableng motor na alam ko. At saka kayo din naman, alam nyo na komportable yung ADB, lalo na kung ADB user kayo. At yung iba, nag-switch talaga sa motor na to dahil sa comfort. Do may mga ibang motor tulad ng NMAX, alam ko ganito rin nata yung posisyon ng paa nila, di ba? Pero yun, depende pa rin naman sa overall impact sa inyo ng motor kasi meron pa tayong power. Sa power, masasabi kong malakas siya, kamukha lang siya nung Click 160 ko. Hindi tayo bitin sa power para sa 160cc makina ng motor. Okay na siya, malakas na siya, at palagay ko papalag-palag to kahit sa mga akyatan. Kasi imagine, di ba, si Scarlett nga nakyat ko sa Sagada. Ito pa kaya nakakaya naman kung di mo makyat yung ADB 160 pero yung Click 150 nakyat mo sa Sagada. Tsaka 100% ako mas malakas to compared sa 125cc, 160cc eh. Power, pag samasamahin ko na yung power, arangkada niya, yung cornering niya, sabihin na lang natin na 8/10 para sa akin to. Siyempre hindi naman tayo naghahanap na sobrang lakas talaga, kasi kung sobrang lakas talaga na engine, magbi-big bike tayo. Pero para sa katulad nating gusto lang yung smooth na ride, masarap na ride, yung hindi ka mabibitin sa kalsada, paahon, mga ganon, okay na okay yung power nito. So para sa akin 8/10 yung power nito. Sa suspension naman, isama ko na dito yung pang off-road experience natin. Kanina nadaan natin sa mga lupa, sa lubak. Masasabi kong 9/10 to. Napakaganda kasi ng suspension niya sa lubak, guys. Yung tipong hindi talaga sasakit yung likod mo, hindi nasa iyo yung impact pagdadaan ka sa lubak. Napakasarap niya idaan sa lubak. Minsan nga maghahanap ka pa ng lubak para matry mo 'di ba? Para hindi ka maburingan sa motor Doon talaga naka-design tong motor na to. Dual purpose naman siya, pwede naman siyang pang-patag, pwede siyang pang-off-road. Kasi base naman sa design ng gulong niya, tsaka ground clearance. Yun, pwede siya off-road, pwede siya on-road. Wala akong masabi, napakasarap gamitin sa mga hams katulad niyan. Yun. Goods na goods. Wala tayong alalahanin na matataas na mga hams. Mga susunod na video, bibigyan ko pa kayo ng mga in-depth reviews, tsaka mga long ride reviews natin about dito sa motor na to. Ngayon mga first impression lang muna para dito sa ADB dahil medyo bago-bago pa tayo sa motor na to. Kinakapapa po natin siya. Kaya lang muna para sa video nito, the more click, the more you know. First impression ride at review dito sa Honda ADB 160. Sarap gamitin Try natin bago tayo magbabay. Cornering. Whee! Banking yan.